ito, maintindihan natin yung paglobo ng utang natin sa panahon ni President Duterte. May COVID yun. Ginastos natin yun to save the lives of Filipinos. Hindi natin kwintahin yun. Kasi buhay yun eh. Basta buhay ang pinag-uusapan natin, huwag natin kwintahin yun. So, pero dito sa panahon ni Marcos, bakit lumobo yung utang ng Pilipinas to 1.82 trillion pesos sa loob ng 18 months? Anong pagbabago nakita natin? Party. Maya-maya party. Party. Well, may pagbabago, mga kababayan. Dati si President Duterte, and let's put this in this context. Si President Duterte, pag umalis ng bansa, wala namang flowers yung kanyang hagdanan eh. Remember, sino ba yung nagsabi na nung pumunta ikaw yun, Ate Claire, nung pumunta ka sa Malacanang, at sinabi ni Digong na ito lang ang mapapakain ko sa inyo. Yes. Kasi pera to ng tao bayan. You see, the conscience of a leader. Willie Revillame. Pero kami din, din ako, nung ako din, ano lang yung simple lang. Lahat pare-parehong simple. Hindi yung fabulous na may pa-fireworks. Yun nga, Ate Claire, mga kababayan. You see a consensus leader in President Duterte na, ito lang ang i-offer ko sa inyo. Parang may sabaw yata yun. Tapos may karne. Sinigang. Tapos gulay. Yan lang. Kasi pera to ng taong bayan. Yeah. Gulay. You see, makita mo yung malaking pagkakaiba ng leadership style ni President Duterte. At may Kuting. Si Kuting, pati hagdanan ay lalagyan ng bulaklak. Pagkatapos itatapon na. Pagdating, bulaklak na naman. Tapos itatapon na. Tingnan natin kung anong gagawin ng Commission on Audit. Kasi malinaw na useless yan eh. Malinaw na pagwawaldas yan ang pera ng bayan. Ito nga mga kababayan, bago natin ituloy ang video na ito, kung bago ka lang sa aking YouTube channel baka pwede makahingi ng like at subscribe at click mo na rin ang notification bell para updated ka sa aking nilalabas na bagong video. Salamat po. It's not a final agreement yet. Alam natin yan, Ate Claire, mga kababayan. Para naman magmukha kang may ginawa, pinaplantsa na yung mga agreement bago ka umalis. Pinaplantsa na yung agreement bago ka umalis. Pagdating doon, ceremonial na lang yung pirma-pirma. But, it does not mean na totoong papasok ang pera. Pledge nga lang eh. Promise lang. Promise. And there's no better example, mga kababayan, there's no better example that a promise can be easily broken. Si Lisa Marcos. Yan. Yan ang number one breaker ng promise niya. At ang pinramis nila sa taong bayan na pababain ng kuryente, bigas, at kung ano-ano pa. Digital bigas na 50 pesos. Yun. You see? Yeah, go ahead. Okay, go ahead. No, bago ko makalimutan. Ito. At sinabi niya ni Marcos Jr., ni Kuting, na nag-comment siya doon kay Pangulong Duterte dahil kina-question niya na si Marcos, pasyal-pasyal lang. Sabi ni Pangulong Duterte. Sabi ni Marcos Jr. na hindi daw niya maintindihan si Pangulong Duterte, paiba-iba. 'Di ba? Parang iba-iba yung sinasabi. So ibalik natin sa kanya. Yung pinangakuan niya tayo na pababain na magiging 20 pesos ang kilo ng bigas at pananagutin niya yung mga smuggler, 'di ba? Hindi naman niya pinanagot at iba pa mga issue. Paiba-iba. Siya yung paiba-iba. So ngayon, inaano niya si Pangulong Duterte na paiba-iba daw ng isipan. So definitely, isisingit na naman niya siguro yung fentanyl. But yun yung reaction niya, Attorney Glenn, sa Berlin. Siguro, Ate Claire, nakita din ni President Duterte yung mga bulaklak. Napuna din niya yun. Kaya sinabi niya, pasyal lang. You see, if you mean business, yung mga kababayan, if your leader mean business, you do away with the flowers. Kasi palamuti lang yan. Palamuti lang. Why do you have to go through that ceremony? Useless ceremony and costly ceremony of dressing up the stairs. Ito na lang. Bakit mo kailangan i-dress up ang stairs if you mean business? If you are mindful na naghihirap yung mga taong iniwan mo sa Pilipinas. Yeah. If you are mindful, Mr. Marcos, I will never call you president because you are not. Yeah. Isipin mo na lang, tinapon mo pa yung pera nila, pinaggastos mo pa sila doon sa eroplano mo. Ayaw mo kung magkano yung bayad sa eroplano.
and then wala kang nagawa. Yeah. Ang presyo ng bilihin, mataas pa rin. Ang utang ng Pilipinas, lumobo masyado sa inyong panahon. Magkano parang nabasa ko kanina, 1.8 ba? Billion? During Nasa report yan kasi, di ba, Ate Claire, mga kababayan, may report kasi doon na yung NAIA is worth 6 trillion pesos kung ibibenta natin. Ibibenta na prices. Oo, yun yung, well, it's just a raw plan. Pero meron doon sa baba, ang report na sa panahon ni Marcos Kuting, ni Marcos Jr., lumobo ang utang ng Pilipinas ng 1.82 trillion pesos sa loob ng 18 taon. Ay, 18 buwan. Mga kababayan, 18 buwan pa lang siya July 2022 hanggang ngayon. End of December. Kasi end of December yung data. So, imagine natin mga kababayan, 1 trillion 802 billion ang tinubo ng utang ng Pilipinas sa panahon ni Marcos sa loob ng 18 buwan. In other words, lumo-lumo yung utang ng Pilipinas ng 100 bilyong piso buwan-buwan sa panahon ni Marcos. Yeah. Napunta sa kanila. Tapos, I mean, lumobo. Lumobo. Tapos ang mga tao hirap. Ang mga tao hirap, walang trabaho. Ito, maintindihan natin yung paglobo ng utang natin sa panahon ni President Duterte. May COVID yun. Ginastos natin yun to save the lives of Filipinos. Hindi natin kwintahin yun. Kasi buhay yun Basta buhay ang pinag-uusapan natin, huwag natin kwintahin yun. So, pero dito sa panahon ni Marcos, bakit lumobo yung utang ng Pilipinas to 1.82 trillion pesos sa loob ng 18 months? Anong pagbabago nakita natin? Si Smartmatic natanggal, napalitan ni Miro. Which has no relation to debt. Tapos diba? Party sila. Party. Maya-maya party. Party. Well, may pagbabago, mga kababayan. Dati si President Duterte, and let's put this in this context. Si President Duterte, pag umalis ng bansa, wala namang flowers yung kanyang hagdanan Remember, sino ba yung nagsabi na nung pumunta ikaw yun, Ate Claire. Nung pumunta ka sa Malacanang at sinabi ni Digong na ito lang ang mapapakain ko sa inyo. Yes. Kasi pera to ng tao bayan. You see, the conscience of a leader. Willie Revillame. Pero kami din, din ako, nung ako din, lang yung simple lang. Lahat pare-parehong simple. Hindi yung fabulous na may pa-fireworks. Yun nga, Ate Claire, mga kababayan. You see a consensus leader in President Duterte na ito lang ang i-offer ko sa inyo. Parang may sabaw yata yun. Tapos may karne. Sinigang. Tapos gulay. Yan lang. Kasi pera to ng taong bayan. Yeah. Gulay. You see, makita mo yung malaking pagkakaiba ng leadership style ni President Duterte at ni Kuting. Si Kuting, pati hagdanan ay lalagyan ng bulaklak. Pagkatapos ito tapon na. Pagdating, bulaklak na naman. Tapos ito tapon na. Tingnan natin kung anong gagawin ng Commission on Audit. Kasi malinaw na useless yan Malinaw na pagwawaldas yan ang pera ng bayan. Now, pag-usapan natin yung 1.82 trillion pesos. I-connect natin yan sa unprogrammed funds. Ito yung mga worthwhile na projects ng gobyerno na originally nasa program funds. Nasa program projects yan. May pondo yan. Tapos, pagdating sa Bicameral Conference Committee, nilipat doon sa unprogrammed funds kasi sisingit nila yung kanilang priority project na kung saan sila magkakapera. So, yung mga projects ng mga senador at congressman, kung saan sila magkakapera, yun ang ilalagay nila sa program funds kasi may pera na yan. So, yung mga worthwhile projects, like for example, pagpapatubig ng mga sakahan, ililipat yan doon sa unprogrammed funds. And then, mag-antay tayo kung makautang tayo. Pag nakautang tayo, that's the time na mapunduhan yung projects na yan. So, kaya lumobo yung utang kay Marcos. Kasi sinisingit yung mga walang kwentang projects doon sa may pondong programa. Tapos yung walang walang pondo, nililipat dito sa kabila, tapos uutangin.
So para may magawa, ay uutang. Kaya lumubo ang utang natin. Kanino bang panahon lumubo ang unprogrammed funds? Kay Marcos. Ni Marcos, yeah, kay Kuting. Tapos, ang utang natin, ganun kalaki, pero ang press release nila, may mga pumapasok na foreign direct investment. Di ba? Na billion-billion. Hindi nagja-jive. Kasi kung marami tayong mga investors, di ba, kumikita tayo ng pera. Pero bakit ang laki pa rin ang inuutang natin? Actually, Ate Claire, mga kababayan, if I remember right, in 2023, ang number